Hi po, I'm Ayan of thesweetbox.com. So, kay bossing lang po. First of all, congrats in advance sa inyong lahat para sa box office success ng My Big Bossing. Paano po nasama si Marian at si Nikki Hill sa film? May convincing pa po ba or instant na lang? Paano nasama? Binayaran silang talent fee. Ganun lang kasi yun. Hindi, bagay sa kanila yung role. Kasi yung sa episode namin ni Marian, doon sa Taktak, kasi mga mga reporters, journalist, tapos may TV show ako. Ako si Vince Enriquez dun eh. Ako yung investigador ng bayan. Ito yung iniimbestigahan ko. Kasi supposed to be makakausap na yung kumapatay. Ako, ayoko maniwala kasi meron akong anak na namatay na gusto ko makausap. Dahil hindi mo, alam mo hindi totoo. Sabi ko, pagpatay, patay na. Hindi na mabalik yan. But, I cannot reveal kung ano nangyari. So, ano kami nun? Si Maria naman, siya yung parang executive producer ko ng away ko na fan nito, na paniwala-paniwala. Medyo may pagkapataray natin na bagay sa kanya. So, nung may nag-suggest na bagay kay Maria Rivera yan, ayun, talent fee na ako. Tapos si Nikki Hill naman, Reyne, na magaling kumanta. Kaya. So, sakto sa kanya. Meron theme song yung Prinsesa na bukas na ang title. And siya yung kumanta nun. Napakagaling naman ng kanyang rendition. So, bagay sa kanya. Kami naman, nakukunan kasi yung karakter. Katulad ng karakter ng Nino, kailangan namin ng payat na may pagkakontrabidang hindi mo dapat kailisan. Ori na ori ng dating. Diba? Kasi kailangan namin ng parang kontrabida na hindi, yung tipong cute na kontrabida lang. Hindi pa, ayaw namin yung kontrabidang isusumpa mo na sa pag-uwi mo eh. Kasi, ano na, take into consideration ng mga bata. Isa yung cute na kontrabida. Ayun. Sakto kay Nino. With Direct Marlon, since last year, #1 yung Little Bossings, di ba? This year ba medyo bawas yung pressure kasi tatlo kayong may hawak ng film? O parang ganun pa rin yung bigat? Ayun ka ba? Siyempre pagkasama ka sa pelikula, kasama ka sa buong pelikula. Hindi naman yun yung parang tingin-tingin na aalis sa episode 1, episode 2, diba? Hindi naman ganun eh. So, I'm still hoping, and may pressure pa rin siya siyempre. Ang maganda lang dito kasi mas naging komportable talaga ako sa... Hindi pa ako nahirapan sa the first time, pero mas naging komportable ako. And siyempre si Binibining Joyce din naman yun, di ba? Hindi naman matatawaran. Tsaka si Direk Tony, yung mga hits din naman. So, hindi bago sa kanila tong pressure na to. Hindi bago. Even for me, hindi naman bago. So, enjoy ko na lang ng bonggang-bongga ang proseso nito. And syempre, may Christmas nga, so wish namin, mag #1 pa rin. Sa tulong ninyong lahat, itong mga My Big Boss. Namimiss niyo po gumawa ng indie films? Masarap dito kasi may budget. Back to talent please. Solid yun. Hindi, may gagawin pa rin naman ako, pero nag-enjoy din ako gumawa ng studio ng film. Kasi I think, nung huli ako sumama sa float ng Christmas float ng film festival, nakita ko yung dami ng tao nanonood, yung nakahilera sa kalsada, and naisip ko na parang, ito lang yung pinakausap eh. So hindi yung pwedeng i-neglect yung ganung classic audience because yun pala yung audience ng pelikulang Pilipino. So, I enjoy the process working with the studio film. Enjoy din ako dun sa proseso ng mga indie. So, may kinita na ako, nagkasin ko na sa indie next year yung mga Congrats, Direk. And kay Riza. Hi, baby. Hello po. Ayun. Ano yung bonding moment niyo ni Alonzo sa set? Lagi po kami naglalaro, kumakain, at
nagsasayaw, nagkukulitan. Kasi nga po, crush niya ako. Sino mas cute? Si Alonzo o si Bimbi? I want to keep my private life private. Pero magkalaban kayo ni Bimbi this year. Nag-uusap kayo. Napag-usapan. Lagi kami magka-FaceTime. Guys, hindi sabi mo ayaw mo maging cougar? Guys, ayaw mo. Gore. Ayun, congrats po. Salamat po. This is for Alonzo. Alonzo, ilang taon ka na?